Nagbabalik tayo sa farm kung saan iniligtas ni Tommy ang cute na baby oso na nagngangalang Vervuren. Tinignan ito ni Tommy at inisip kung ito ba ang anak ng Big Bear Monster na umatake sa kanya noong nakaraan. Nagtaka din siya dahil kahit nakakatakot ang monster oso na yun ay napaka-cute naman ng kanyang baby. You're so cute! Tinanong siya ng tower manager kung bakit niya naman daw iniligtas ang baby oso. Sinabi naman ni Tommy, hindi ko naman pwede hayaan na lang na mahulog yun. Sinabihan siya ng tower manager na paalisan na agad ang bear sa cave dahil siguradong nalalapit lang ang kanyang nanay at hinahanap siya. Sinabi ni Tommy, parang nakakaawa naman kung paalisin ko ito. Sobrang liit niya pa, ayos lang kaya na paalisin ko na lang siya basta-basta? Mas mabuti pa sigurong idea na hintayin na lamang na sunduin siya ng kanyang nanay. Ayon naman sa tower manager ay napakatakaw daw na klase ng monster ang baby oso na yun at uubusin niya lahat ng pagkain sa cave. Ngunit hindi naniwala si Tommy dahil maliit lang naman daw ito at baka naman nag-overreact lang ang tower manager. Nilapitan ni Vervuren si Black Rabbit at pinet niya ang ulo nito. Habang nakikipagkilala sila sa isa't isa ay napansin ni Ver ang mga honeybees na lumilipad. Nilapitan niya ang mga ito at kinuha ang kanilang atensyon. Subalit noong nakita ito ng mga anak ni Bibi ay nagalit sila at naghanda upang umatake na ikinagulat naman ni Ver. Sa takot niya sa mga yun ay nagmadali siyang tumakbo pabalik kay Tommy. Inawat ni Tommy ang mga honeybees at sinabing hindi kaaway ang baby oso na yun. Ops, tama na! Masama nagkikipag-away! Sorry na. God bless. Pasensya. Naawa si Tommy sa napaka-cute na baby oso at sinabing, "Huwag ka na umiyak," na paranoid lang ang mga honeybee dahil nagulat sila sa bigla mong paglapit sa kanila. Dahil ba may naamoy kang matamis sa kanila kaya ka lumapit? Bibi, pwede bang humingi ng favor sa'yo? Baka naman pwede kami makahingi ng honey. Gumawa siya ng honey at binigay ito sa baby oso. Sinabi ko na nga ba at magugustuhan mo yan, baka nga yun din ang dahilan kung bakit ka na-attract dito sa cave. Mahilig kasi talaga ang mga bears sa honey, sabi ng kumpare ko dati na si Yogi Bear. Nani? Saglit lang itong naubos ni Ver at nanghingi agad ng extra honey. Nang inag naman sa inis si tower manager at marahas na nagpadala ng mensahe. Isa na naman pala itong quest na bibigyan siya ng panibagong job skill kapalit ng pagtaboy sa baby oso. Hindi na nga nagpabeba pa si tower manager at direktang sinabi na galit siya sa baby oso na yun. Bakit ka ba galit na galit, tower manager? May toyo ka na naman ba? Dato puti o silver swan? Sinabi naman niya na inaalis lang niya ang monster na maaaring makapahamak kay Tommy, pero sumagot si Tommy na ang OA niya na naman, hindi naman daw mahuhulog si Ver kung hindi niya sana ginulat. Kilala kong kaliskis mo, oy. Honest mistake lang naman daw yun, kaya makinig na dapat siya sa tower manager at paalisin ito. Napayakap ang bear kay Tommy at naisip niyang, sinabihan din ako dati na ang pagpasok sa tower ay isa ding mistake. Nung sinabi niya yun ay napatahimik ang lahat ng katropahan at tumitig sa kanya ng may pag-aalala. Napansin din ito ng tower manager at dahil doon ay sinabi niya na lang na gawin niya na kung ano ang gusto niyang gawin. Bahala ka sa buhay. Bakit ka ba kasi nagseselos masyado sa baby oso na ito? Gaano ba karami ito kumain? Huwag kang mag-alala dahil papaalisin ko din ito sa tamang panahon. Tahan na, bumangon ka na, wala na yung impacta. Pero pagtingin niya dito ay nakatulog na pala. Hihihi, ang cute naman ito. Dito ka na muna matulog sa cave sa ngayon, bukas na kita papakawalan. Nakatulog na silang lahat at kinaumagan ay nagising na si Black Rabbit, lumabas siya sa kanilang bahay, at tila ba napasigaw sa gulat dahil sa kanyang nakita. Naingayan naman si Tommy dahil sa kaguluhan at nagtaka kung saan nanggagaling ang ingay na iyon. Hinanap niya din kung saan na napunta si Ver. Nilapitan ni Tommy ang mga rabbits at makikita natin na galit ang mga ito. Ilan pang sandali ay pati siya ay noindang na din nung makita niya na may tumira sa kanilang mga gulay at food storage. At lumalabas na si Vervuren pala ang salarin. Gusto mo mamaya ng 45? Huling-huli ka ng animal ka. Napatulala na lang si Tommy sa pagkagulat habang binabanatan na ng mga rabbits ang matako na baby oso. Mahigit sa kalahati ng kamote at carrots ang nalimas ng kumag, pero hindi niya ginalaw ang mga cherry tomatoes. Tumakbo naman palapit si Ver kay Tommy upang magsumbong kasi binabanatan siya ng magkakapatid.
Nagulat si Tommy dahil napansin niyang lumaki ito. Alas walang bunga nga mo, ha? Kahapon lang daw ay halos kasing laki lang ito ng mga rabbits. Naalala niya naman na nasa loob nga pala siya ng tower at ang pagkain ay pwedeng magsanhi ng mabilis na growth. Naalala niya din ang warning sa kanya ng tower manager na matako ang species ni Vervuren, at dapat pala ay nakinig siya dito. Sinabi bigla ng tower manager na ang mga baby na Crimson Giant Bear ay talagang mga rated PG at kaya nilang kumain ng 100 kilo ng pagkain sa loob ng isang araw. Humingi siya ng tawad dahil akala niya ay nagseselos lang ito sa pagpapakain niya sa baby oso at hindi siya nag-isip mabuti. Hindi alam nito ni Tommy na may mas malalim na dahilan at intensyon ang tower manager natin. Oh yes! Sinabi ng tower manager na ang dapat niyang gawin ngayon ay mapaalis na agad sa cave ang baby oso. Subalit napaisip si Tommy at namroblema kung paano niya nga daw ba gagawin yun. Ilan pang sandali ay makikita natin na tinatalian na ni Tommy si Ver gamit ang lubad na gawa sa dahon at nagready na sila upang iangat siya. Kumaway na din siya sa mga rabbits na nasa itaas at tulong-tulong nila inangat ang baby oso. Nakitulong na din ang mga honeybees sa pag-angat sa kanya. Masaya na namang nanood naman si Tommy sa tabi at pinagawa na naman sa iba ang mga mabibigat na trabaho. Loko ka talaga, Tommy. Magaling kang kupal ka. Narinig ko yung gago. Bigla naman nalungkot at umiyak si Ver sa pamamaalam sa kanila, ngunit binigyan siya ni Tommy ng honey at sinabing, kailangan mo na umuwi sa mami mo dahil siguradong nag-aalala na siya sayo. Nagpaalam na si Tommy at si Vervuren sa isa't isa, kaya naman natapos na din ang quest na binigay ng tower manager. Nakatanggap siya ng seed gathering skill. Ligtas naman bang nakauwi ang baby oso sa kanila? Good job sa inyong lahat. Napatahimik sila ng sandali at pinagmasdan na lang ang mga nasalanta nilang tahanan. Tila ba tinanggap na lamang nila ang nangyari at sila ay napangiti na lang sa isa't isa, at sinabing kumain na lang din sila. Makalipas ang ilang araw ay makikita natin ang mga tropa natin na nakatingala at shock na may pinagmamasdan. Nagbabalik pala si Vervuren sa cave upang bumisita, at sinama pa ang nanay niyang si Winnie the Pooh. Napatunganga na lang si Tommy doon at napatanong sa kanyang sarili kung fiesta ba ngayon? Mamatay ako doon. Wala na, finish na. At dyan nagtatapos ang season 2 ng storya ni Tommy Tomato and the Magical Pussy. Pasensya na kung napapahintay kayo. Madami kasi akong responsibilidad at tungkulin sa pagtulong sa iba nating mga tropa sa team, at sa pag-manage sa mga page at channels. Maraming salamat pa din sa inyong lahat na patuloy na nanonood at nakikinig sa mga kalokohan ko, lol. I love you all. Kita-kita na lang ulit sa susunod kong video. Maraming nagre-request na pakantahin ko daw ulit ang matalik ko na kaibigan, kaya sige, pagbibigyan ko na kayo. Presenteng, Ponzi. Plakplakan. Let it go! And I rise like the break of the... Let it go! Go!